Laglag ang Magnolia habang pasok ang rain or shine sa semifinals ng Governor's Cup. Sa panayam kay Coach Yenggao, inilabas nito ang hinala na nakita niya sa Magnolia. Motivation na tila naging tulay ng kanyang grupo para bakbakan ng Magnolia, inilabas din ni Coach Yenggao. Sa panig ni Coach Chito Victolero, sinabi niya ang isang rason bakit naunsyame ang kanilang kampanya patungo sa semifinals. Sa dulo, pinapurihan niya si Jabari Bird kahit bigo silang akyatin ang semifinals. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa pagpasok ng rain or shine, bunga ng panalo versus Magnolia sa Game 5 ng quarterfinals, isang tila hinala ng karamihan ang kinumpirma ni Coach Yenggao. Hinala na ginusto umano ng Magnolia na sila ang makaharap sa best of 5 ng quarterfinals. Tanong, ano ang naging impact nito sa grupo ng rain or shine? Tutukan po natin ang paglalahad ni Coach Yeng sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Medyo na-challenge kami kasi alam namin na parang ginusto ng Magnolia na kami ang makatapat nila, na yung game nila with Converge, ramdam ko na mas importante sa kanila yung makapagpahinga yung mga players kaysa mag-compete sa larong yon. So para sa akin, ginusto talaga nila na kami ang makaharap nila. Si Gabe Norwood, paulit-ulit na sinasabi sa amin na dapat kaming magigante kasi pinili nila kami. Siguro mas maganda na magsisi sila sa tayo ang pinili nila. Naging challenge talaga yon. Wow, as in wow talaga. Kung totoo yung hinala ni Coach Yeng na parang mas pinabura ng Magnolia na sila ang makaharap sa quarterfinals, medyo malaking hamon talaga yun sa parte ng rain or shine. Kung ikaw kasi si Coach Yeng at buong grupo ng rain or shine, matcha-challenge ka talaga. Siyempre, hindi natin alam ang rason ng grupo ng Magnolia kung totoo man yun, di ba? Pero isang maiisip mo doon. Maiisip mo na kailangan mong patunayan na nagkamali sila. At yun ang ginawa ng rain or shine ngayon. Sa score na 113-103, pinulbos nila ang grupo ni Coach Chito Victolero. Sa isang side, valid naman yung reason na gusto ng Mags na makapagpahinga ng maayos para sa salpukan sa quarterfinals, di ba? Pero, naging malaking challenge kasi yun sa parte ng rain or shine eh. Like si Gabe Norwood, ayon kay Coach Yeng, tumatak sa isipan niya na dapat pagsisihan ng Magnolia yung pagpili sa kanila. Ibig sabihin, ang laki ng impact nun. Impact na nagmaterialize sa buong serye ng quarterfinals. Maaaring dumaan sa butas ng karayang mga rain or shine ni Coach Yeng bago nakuha yung semis slot. Pero hindi maikakaila na sobrang tamis yung panalo na yon. Tamis na dala-dala po nila ngayon pag-akit ng semifinals. Imagine yung Magnolia, sobrang hinog na sila dyan. 2 beses nilang tinambakan ng rain or shine, di ba? Pero ngayon, laglag sila. Achievement yon sa parte ni Coach Yeng. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Yeng sa media matapos ang bakbakan, inilabas niya ang tila naging motivation ng kanyang grupo mula sa kanya. Motivation na nagresulta ng isang matamis na panalo. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang sinabi niya sa mga player bago ang bakbakan? Tutukan po natin si Coach Yeng sa report na Ruben Terrado sa Spin. Sabi ko nga sa kanila, laruin mo yung larong to, yung Game 5 na to, para sa sarili mo, para sa iyong mga kasamahan sa team, para sa pamilya mo. Malaki may tutulong nito sa pagbuo ng reputasyon mo at pagbuo ng paggalang mo sa sarili mo. Ilaro nyo lang, ibigay nyo lang ang kaya nyo. Yan, ginawa nila yon. Ako sa tingin ko, kung ibibigay nila ang kanilang 100%, may pag-asa kami. Yun yung motivation. Yun ang isa sa mga nagdala ng panalo nila versus Magnolia. Bukod syempre doon sa sinabi ni Coach Yeng na tila mas pinili ng Mags na magpahinga ng maaga nung kalaban nila yung Converge dito sa elimination. Matindi ang dating neto kasi parang sinasabi dito ni Coach Yeng, para sa iyo to, para sa pamilya mo. Kaya kailangan mong gawin ang lahat para makuha mo to. Para mabuhay ang pag-asa mo sa susunod na round, di ba? Ang resulta, sa lahat ng ipinasok ni Coach Yeng, isa lang nga hindi naka-score dyan. Si Gabe Norwood lang po yan. Pero nagtala din po siya ng impact. Nagbigay po siya ng 4 na rebounds at 1 steal. Malaking contribution na rin po yun. And of course, kasama dun yung moral support sa team. Si Aaron Fuller, grabe po. Kumamada po siya ng 29 points, 9 rebounds, 3 assists, 2 steals at 1 block. Ang bigat ng dinaanan niya, di ba? Yung banggaan nila ni Ian Sanggalang, iba po yun. Pero hindi niya ininda yun. Nagtuloy-tuloy lang siya. And the rest is history. Andito na sila sa semis. Kung inilabas ni Coach Yeng ang naging salobin sa nagdaang serye, nagpaunlak din si Coach Chito Victolero ng panayam sa media. Dito ay naitanong sa kanya kung ano ang isa sa mga rason ng kanilang pagyukod sa kupunan ng rain or shine sa quarterfinals. Narito ang kanyang kasagutan sa nasabing issue. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Yes, naapektuhan po yun ng pagpapalit ng import.
okay na kami kay Shabazz eh. Si Shabazz makapagbibigay siya ng magandang option dahil sa karanasan at sa talento. Pero syempre, hindi namin inaasahang magkaka-injury siya doon. Kinailangan namin kumuha ng isa pa, di ba? Yun yung medyo nagpahirap sa amin. Actually, totoo naman yun eh. Hindi biro yung magpalit ka ng import. Yung magpalit ka ng magpalit ng import, di ba? Katulad sa San Miguel ngayon, andito sila sa quarterfinals pero nakikita mo naman siguro yung impact nun. Dalawang sunod na silang talo sa Converge. Nagpalit kasi sila ng import, di ba? At ngayon, nasa Converge na yung momentum. Kung magkamali sila sa Game 5, katulad ng Magnolia, laglag din sila dyan. Anyway, nadala tayo sa SMB. Yung kaso ng pagpapalit ng import na sinasabi ni Coach Chito, malaki po talagang role nun sa laban. Unang-una, hindi sanay sa sistema ang bagong import. Lahat ng coaches, may sistema yan, may strategy yan. Bukod dyan, hindi pa sila amo yan dyan. Wala pang chemistry, di ba? Meaning, mahihirapang mag-adjust hindi lang ang import, kundi maging ang local players. At kapag hindi sila naka-adjust ng mabilis, magsasuffer ang team. At yun, laglag ang Magnolia sa laban nila dito sa Rain or Shine. Siguro sasabihin ng iba, dahilan lang yun. Talo talaga is talo. Tama naman sila dun eh. Talo talaga yung Magnolia. Talo is talo. Wala nang ibang option dun. Wala nang ibang paliwanag dun. Pero yung struggle na dinaanan ng team, hindi basta yun eh. Valid po yun. So respeto pa rin dito sa grupo ni Coach Chito Victolero. Matapos niyang sabihin na isa ang pagpapalit ng import ang posibleng rason bakit sila nawala sa serye, nagpapasalamat naman si Coach Chito kay Jabari Bird. Dito ay inamin niya na ibinigay ng kanyang import ang lahat para matulungan ang Magnolia. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chito sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Nagpapasalamat kami kay Jabari Bird sa opportunity na makalaro siya sa amin. Plus the fact na ibinigay niya ang lahat. Makikita mo rin naman kung gaano kaganda yung nilaro niya. Kung gaano niya kagusto yung effort. Very thankful at na-appreciate namin lahat ng ginawa niya. Tama po yun eh. Walang duda na sobra yung inilaro ni Jabari Bird. Sabi ko nga minsan, kailangan pusasan ni Coach Engel si Jabari Bird para makuha nila yung panalo sa quarterfinals. Ang ganda kasi ng mga birada niya. Hindi bumababa yung performance niya every game. Unfortunately, hindi naging sapat ang effort ni Bird para maihatid ang Magnolia sa semis. Yung double-double niya kagabi na 23 points at 15 rebounds, kung saan 11 sa kanyang rebounds ang kinuha niya sa depensa, ha? Meaning 11 po doon yung defensive rebounds. Hindi naging sapat yun talaga. Pero still, makikita mo yung kanyang effort talaga na maihatid sana ang grupo sa semis eh. Hindi biro yung 11 rebounds na kinuha niya sa depensa, di ba? Ibig sabihin, malaki ang role niya sa depensa ang inilatag ng Magnolia ni Coach Chito Victolero. Pero, babalik at babalik pa rin tayo sa katotohanan na laglag po sila dyan. And siguro sabi nga nila, better luck next time na lang talaga. So guys, maraming salamat.